tayo sa ating topic na 3-day cleansing detoxification. Alam mo, pag pinag-usapan detoxification, di ba parang nililinis, di ba? Dapat nga nililinis natin yung heart natin sa galit, kung ano man mga buwisit sa buhay, tapo nyo. Dahil toxic yan eh. Hindi lang po sa katawan nyo, kundi sa lahat, buong katawan. Okay? So, pag pinag-usapan natin ng detox, anong pagkaalam nyo sa detox? Alam nyo siguro yung mga addict, detox, di ba? Pero alam nyo, may dalawang definition kasi ang detoxification. Isa, yung ginagamit natin sa salitang medical. What is detoxification? Ito po yan. Detoxification, ang shortcut, detox, is the process of clearing the body of drugs or alcohol that an individual has consumed. So, kung lasing ka, kinabukasan, inom ka ng maraming tubig, inom ka ng tomato juice at kung ano-ano pa, parang nagdi-detox ka. Ihi ka ng ihi, di ba? Nagdi-detox, nilalabas mo lahat ng dumi. So, ang purpose ng detox, according to the medical use of the word detoxification, is safely manage withdrawal symptoms when somebody stop taking drugs or alcohol. Yan ang ibig sabihin. So, yun ang medical term. Pero sa layman, itong pinakasimpleng paliwanag. Detoxification is to eliminate toxins from the body. So, lahat ng nakakasama sa ating katawan, mga lason at kung ano pa, gusto natin ilabas. Okay. Anong reason bakit nagde-detox tayo? Para mapahinga po yung ating mga internal organ, lalong-lalo na po ang ating atay. Kasi ang trabaho ng atay, detoxification. Yan, tandaan nyo ha, detoxification. Okay, so, it helps the liver to get rid of toxin, promote toxin elimination sa pamamagitan ng pagdumi, ihi at pawis. At ini-improve nito ang pagdaloy ng dugo, ang inyong circulation, and for better digestion and absorption ng mga kinakain nyo, yung mga sustansya mula sa pagkain o pati yung mga vitamina na iniinom nyo, mas maganda po na natatanggap ng katawan kung kayo po ay nagdi-detox o naglilinis ng inyong katawan. Ngayon, ang tanong, anong main goal natin dito sa ating lecture? Ang main goal ganito po. Detoxification, sa mga ibang doktor na hindi naman naniniwala, pero sasabihin, uminom maraming tubig, mag-exercise para pawisan, parang indirectly sinasabi niya, detoxification na yon. Pero ayaw lang niya lang gamitin yung, mag-detox ka, hindi totoo yan. O mga herbal yung mga ganyan. Pero, depende po. Kasi sa akin po, ang detoxification hindi nakatutok sa mga pag-inom ng mga herbal, kundi kumain ng tama at tamang inumin. So, ang gusto natin, baguhin yung lifestyle ng isang tao, mag-focus sa pagkain ng mga malilinis. Pag sinabing clean food, hindi naman yung hinugasan mong pagkain. Kasi kung crispy pata yan, hinugasan mo, sabi mo, malinis na pagkain. Hindi po. Pag sinabing clean food, ibig sabihin yan, yung mga tamang pagkain na makakabuti sa katawan nyo. So, ang resulta nito ay linilinis nyo yung katawan nyo, binabalik nyo yung sustansya sa katawan at rini-recharge natin yung inyong katawan. So, nourishment and recharging energy, di ba? Ngayon ang tanong, Dok, paano ko naman malalaman kung kailangan ko mag-detox? Paano ko malaman kung punong-puno na ba pala ako ng mga lason sa aking katawan? So, ang tanong, di ba ganon? So, ito po ang sagot dyan. Do you need to detox o detoxify? Ito po ang mga pwedeng maramdaman ng isang tao na kinakailangan na maglinis-linis na tayo ng ating katawan. Detoxification is needed if you are suffering from the following. So, attention, kung kayo po ay may mga ganito po nararamdaman, ay magsusubok tayo mag-detox. Number 1, hindi mapaliwanag na kapaguran. Palaging pagod, pero wala namang ginagawa. Pakiramdam nyo, nanghihina, pero buong araw nakahiga ka lang, o kaya ang haba naman ng tulog nyo. Number 2, mahina ang inyong pagdumi. Hirap kayong dumumi. So, gastrointestinal elimination is poor. Ano ibig sabihin nyo? Yung ibang tao, 3 araw hindi dumudumi. 1 linggo bago dumumi, tapos hirap na hirap pan dumumi. Number 3, napansin nyo ang inyong balat ay palaging maraming mga blemishes o discoloration, maraming redness or irritation, pwedeng due to stress, due to the food na kinakain nyo rin. Allergy is one sign na maaaring may mga kinakain kayo na nagkukos ng allergy dahil lalo na kung hindi kayo naglilinis ng inyong mga
intestine o stomach. Sign of poor immunity, madali kang sipunin, maambunan ka lang, meron ka ng kagad trangkaso. Yan ay mga sign of poor immune system. Yung may sugat ka na ang tagal gumaling. Hindi lang diabetes ang may ganon, kundi yung mga taong mahina ang immune system. Floppy eyes o yung parang nagmamanas-manas o yung parang akala nyo eye bag lang, yung pala pamamanas ng inyong mga mata. Acidity and bloating o yung palaging nangangasiman siyan at palaging punong-puno, may kabag. Palaging irritable, ang inyong isip ay magulo, moody ka, depressed, at walang kalakas-lakas. Kung kayo po ay may isa sa mga nabanggit ko, ay siguro kailangan nating subukan. Ano kaya itong sasabihin ni Doc na 3 days detoxification o cleansing diet? Yung salitang cleansing diet, yung salitang cleansing diet mo na, ibig sabihin mo na ng diet, kumain ng tama. Ibig sabihin, kumain ka ng tama base sa sakit mo. Pag sinabing, mataas ang uric acid mo, mag-diet ka. So, iwasan mo yung mga pagkain na magpapataas ng uric acid. Pag mataas ang kolesterol, mag-diet ka, iwasan mo yung pagkain na mataas sa kolesterol. Yung mga bad cholesterol ang tinutukoy. O diabetic ka, mag-diabetic diet ka. Kumain ka ng pagkain na angkop para sa mga matataas ang blood sugar para maibaba natin. Yun ang ibig sabihin ng diet. Kasi hanggang ngayon may naririnig pa akong ganito. Pag sinabi ko sa pasyente, ma'am, kailangan natin mag-diet. Ang sagot ba naman sa akin, Dok, payat na nga ako, papadiet mo pa ako. Hindi po yun. Ang ibig sabihin ng diet, kumain ng tama or proper eating. Tandaan niyo po yan, ha? Okay. So, yung cleansing na salita, dilinilis, di ba? Kaso pag sinabi ko mag-cleansing diet kayo ng 1 month, yung minsan nga, 1 araw, 2 araw, 3 araw, ang dami ng reklamo. What more kung 1 month? So ngayon, tuturuan ko kayo ng mga diet na cleansing diet o detoxification na 3 days lang. 3 days lang naman. So ngayon, umpisa na natin. It's time to detox. Kasi, nabanggit ko, ganito, meron ka ng mga yon. So mag-detox na tayo. So anong gagawin natin? Tuturuan ko kayo. Okay. Yung mga kadalasan, na maski na mag-search kayo, ito pong kadalasan nakalagay. The most common ways to detox. Fasting daw for 1 to 3 days. Pag sinabing fasting, hindi ka kakain. Baka tubig lang ng tubig, di ba? Ay medyo hindi ko i-advise yan, lalo na sa mga pasyente ko, mga senior citizen. Siguro kung ikaw ay bata-bata pa, mga edad teenager, 20, hanggang siguro mga early 30s, pwede. Pero pag ikaw ay medyo may edad na, lalo na yung mga 40 and above, 60 and above, hindi ko na po i-advise yung fasting na ganyang katagal. Kasi pwedeng manghina, mahilo, at mamyan, madisgrasya pa, di ba? So, yan yung mga common, ha? Number 2, drinking fresh fruits and vegetables. So, wala kang gagawin buong araw, kundi uminom lang ng mga fresh fruits and vegetable, mga juices, okay? Smoothies, water, and tea. Puros liquid yan. Ang problema naman natin sa ganyan, may mga prutas na hindi naman pwedeng kainin din ng marami o inumin ng marami dahil nagpapataas ng sugar. Lalong-lalo na po nabanggit ko sa aking lecture na yung watermelon, medyo sobrang taas yung tinatawag na glycemic index. So hindi rin natin pwedeng gawin yan, no? Number 3, drinking only specific liquids like lemon juice o lemon water, halimbawa. May gumagawa niyan. So, yung 1, 2, 3 na yan, medyo nakakatakot yan, lalo na may edad ang pasyente. So, baka yung iba sa inyo, mag-detox, baka mamaya madisgrasya, matuloy-tuloy tayo. Okay, mali yan para sa akin. Sa mga senior, ha? I'm talking about senior. Yung number 4 naman, eliminating foods high in heavy metals, contaminants and allergen. Yan, pwede rin yan. Ingatan nyo lang yung mga pagkain na heavy metals contamination, kadalasan dyan yung mga, ano ba, yung mga may mercury exposure, contaminants, mga may nadagdagan ng mga pollutants, something like that, and allergen o nakakakos ng allergy. Ano pang kadalasan nakikita natin? The most common ways to detox. Number 5, taking supplements or herbs. Maraming magsasabi, inumin mo lang to buong araw, huwag ka nang kakain. Buong araw, yan lang. May iba siguro, pwede sa mga bata-bata, pero sa mga pasyente kong senior, hindi ko po ina-advise yan. Number 6, avoiding all allergenic foods. Yan, walang masama dyan, mga food na nagkukos ng allergy. And ang masama,
ina-avoid mo yan, then later on, dahan-dahan ibinabalik mo ulit sa katawan mo. So, detox din ang tawag doon. Using laxative, itong pinakabawal para sa akin sa mga may edad. Using laxative, hindi ka kakain masyado, inom ka ng mga pampadumi, yung mga colon cleanses na tinatawag, enema, pwede yan, pero yung may edad na hindi kakain at magka-cleanse ka, chances mamaya ma-dehydrate. Okay. Number 8, exercising regularly. One way of detoxification sa pamamagitan ng pagpapawis. And number 9, completely eliminating alcohol, coffee, cigarettes, and refined sugar. Ito yung mga given na dapat hindi naman natin tinitake kung gusto natin maging healthy, di ho ba? So, ang question, Doc, ano ba yan? Safe ba yan na ganito lang gagawin ko? Pane-juice lang? Kung bata-bata, okay. Walang diabetes, okay. But sa mga may edad, gusto ko kasi detoxification yung pwede sa bata, pwede rin sa may edad. So ano yung makikita nyo palagi sa mga libro? Ito po mga naglalabas ng libro. 3-day diet plan, 3-day detox diet, 3-day detox, juice cleanse. Puros ganyan pong nakalagay. Puros ang sinasabi, mag-juice lang. Okay. Unang-una, tatanungin na naman ako ng pasyente. Doc, wala kaming juicer. Binigyan nyo na naman ako ng problema, di ba? So, Doc, wala rin kaming blender. Sige, huwag na tayo mag-juicer blender. Kung gusto nyo, kainin na lang natin yan. So, ang gagawin ko, tuturuan ko kayo ng 3-day cleansing detoxification. Ito na po yan. Ito po yung Gary C. formula. Ayan. So, china-challenge ko kayo, mga senior citizen, pati mga junior, kung gusto nyo, sali kayo dito sa 3-day challenge na gagawin natin. So, ito po Gary C. formula po ito. Okay. Unahin natin sa iinumin. Walang ibang iinumin kundi ito lang. Water. Detox water. Pag sinabing detox water, pwede pong tubig na may lemon lamang, pwede naman tubig na may lemon na, may cucumber, at meron pa mga konting mint leaves. Pero pwede na yung lemon lang. Pero kung medyo social ka naman at may budget ka, ganito pong gawin nyo. Sa 2 litro ng tubig, 1 pirasong lemon, 1 medium size na cucumber or pipino, then mga 10 hanggang 12 na dahon na mint na tinatawag. Nabibili yan sa mga supermarket Okay? Kung social ka, pumunta ka sa mga mamahali na supermarket, meron po yan. Okay? Huwag dyan sa palengke. Sa palengke, baka mahirapan tayong hanapin yan, no? So, ang dali-dali, ibababad mo lang yan. Hindi mo kailangan pigain yung lemon, Hiwa-hiwain nyo lang siya. Yung cucumber, hiwa-hiwain nyo rin. Yung leaves, ihulog mo lang dyan. Pero para sa akin, pwede na po yung lemon. May topic po ako na ang title Health Benefits of Lemon Water. Di ba? Panoodin nyo po yun. Parang part 2 na itong kinikwento ko. So, ito lang ang liquid na papasok sa inyo. Tandaan nyo. Pero kung may juicer ka, pwede naman tayo mag-juice kung gusto nyo. Pero kung wala, tama na po ito. Minimum of 2 liters of water a day. Minimum po yan Yung 2 liters of water is equivalent to 8 glasses of water. Tandaan nyo So ganito ang secret. Paggising sa umaga, wala pang laman ng tiyan. Pagkagising, inumin nyo po itong pinagbabaran nyo ng lemon or may cucumber o kaya may mint na sa inyo. Basta yung lemon ang pinaka-main na gusto natin. Okay, ngayon may magtatanong, Doc, baka sikmurahin ako, nag-hyperacidity po ako. Hindi po. Pag yung lemon nilagay nyo sa water, nagiging alkali po yan. Hindi po acidic, alkali. Okay. Pero wag nyo na pong isama yung buto o kaya hiniwa nyo, kasama yung buto, minsan yun na mapakla minsan. Okay. So pagkagising sa umaga, 2 baso nitong lemon, cucumber, water with mint or without cucumber or without leaves of mint. Okay lang. Then, after nang ininom nyo yan, maglakad-lakad ka muna o konting stretching ka, walking kung meron kang paglalakaran sa lugar nyo, o kaya kung pwede sa loob ng bahay, magmatcha-matcha ka, pwede rin po kayo sa unang baitang ng hagdanan, up and down ka lang sa unang step ng inyong hagdan. Gawin nyo mga 15 to 30 minutes. Kung kaya naman ng 15, sige. Kung hindi kaya ng 30 minutes, tama na 5 minutes sa umpisa. Okay lang yan. Then, tandaan nyo,
every 2 hours, di ininom nyo pagkagising sa umaga yung 2 glasses of water. Every 2 hours, 1 glass of water ulit. Ito pong formula natin, yung detox water. So in short, kung binilang nyo po yan, kung alas 8 ka nag-umpisa uminom ng 2 basong tubig, at binilang nyo po yan na every 2 hours, dapat mga bandang alas 8 ng gabi, naka 8 basong tubig ka na. So bilangin nyo muna, alas 8, 2, alas 10, 1, alas 12, 1, alas 2, 1, alas 4, 1, alas 6, 1. Di ba? Alas 8 ulit ng gabi, 1 o 7. O di isa pa, mga 8 o'clock o 9. O yan. Ngayon, pag tinotal niyo yan, dapat 8 glasses of water. Pero depende kung kayo po'y pinagpapawisan, nagtatrabaho kayo mainit ang panahon, pinapawisan kayo, pwede kayo magdagdag. Okay, hindi naman kayo magpapakalunod, ha? Okay. Ngayon, bago naman kumain, at least 15 minutes bago kumain, 1 basong tubig ulit na detox water. Basta 15 minutes bago kumain. Ngayon, Doc, na yung tubig lang sinasabi mo? Hindi po, tuturuan ko kayo. Ito na po ang breakfast nyo. Sa breakfast, pwede kayo mag 1 bowl of oatmeal, pwede yung linuluto. Kung gusto nyo yung instant para mabilis, pwede na rin po yan. At 1 saging. So yan po, hindi ko naman kayo gugutumin pag sinabing detox para sa akin, hindi yung hindi ka kakain. Kung hindi kakain ka lang ng mga healthy na pagkain. Okay, so breakfast yan ha. Sample lang po ito, pero marami pang pwedeng breakfast. Minsan pwede naman kayong kumain lang ng breakfast na mansanas lang kung gusto nyo, di ba? Then wag na kayong kakain ng mga tapa, langgunisa at kung ano-ano ha. Ang pagpipilian natin, pwede tayo mga no meat diet, o kaya, maski na fish and chicken, wala mo na. No processed food. Iikot lang tayo sa prutas at gulay. Prutas at gulay. Okay. Ngayon, so, kung yan ang breakfast nyo, ano kaya magandang tanghalian? Tanghalian, ganito. So, lunch nyo, mga steamed kangkong. O anuman mga gulay na pwedeng steam. So, kayo nang bahala mag-isip. Huwag nyo lalagyan ng mga tak-tak-tak. Huwag nyo lalagyan ng asin, okay? Asin steam lang, konting tiyaga. Gusto nyo lagyan ng bawang, pwede. Ang purpose kasi natin, hindi na tayo maglalagay pa ng alat o mga mantika. Kung talagang gusto nyo ng konting oil, pwede naman po, konting olive oil. Sige, pampalasa konti. Kumbaga, ginisan nyo, pwede rin. Then, pwedeng ito, ginisang upo. Ginisang upo, may bawang. Sige, 1 mangkok lang. Okay, mag-alala. Hindi naman po kayo mamamatay sa gutom. Ibang ang tao nga 7 araw di kumain buhay Di ba? So, ganyan. Ano pang pwede? Ito pa mga choice. Ginisang sayote. Tapos, 1 pirasong na malito, kalahating mais. Sige, nilagang mais. O, payag tayo dyan. Hindi ba kayo mabubusog yan? Pero, ang gusto ko lang sana, kakain kayo magkalaman ng tiyan. Hindi po natin layunin na mabusog kayo, mabondat. Basta magkalaman tiyan, please, stop. Magkalaman lang. So, ganyang 1 tasa o 1 mangkok na ginisang sayote o upo, pwede po yan. Merienda, papamerienda ko pa kayo. Pwede na po itong kamots. Kamots, yan. Nilagang kamots. Na, pwede yan. Pag diabetic, medyo wag masyadong malaki. Kalahati lang po ng inyong kamao. So, kung kaano kalaki kamao nyo, kung diabetic po kayo, make sure, mga kalahati lang. Wag masyadong malaki, ha? O kasing laki ng maliit na mansanas, parang ganyan, pwede po yan. Pero don't forget yung tubig natin, yung detox water natin, tuloy-tuloy yan. Ngayon, isa pang pwede pang snack ito. Hiwa ka ng cucumber, turnip, o kaya singkamas, saka carrots. Gawin nyo siyang, kumbaga social kayo yung mga tatawag na vegetable sticks. Wow, social. Pero make sure wala po kayong mayo, baka naman sinasawsaw nyo sa mayo yan. Ito rin ang formula ko sa mga pasyente na nagyoyosi na gusto nang itigil ang yosi. Maglagay ka niyan, yung 3 yan, hiwa-hiwain nyo, ilagay nyo sa loob ng refrigerator. Every time na napapayosi ka, ngangata-ngatain nyo, kunin nyo lang yung katas niya mga yan. Maganda malamig kasi pinapatay niya yung parang craving nyo sa yosi. Marami na po kong pasyente na natulungan. Kasi ito yung mga pasyenteng may will. Ibig sabihin gusto talaga nila na matigil ang sigarilyo, may determinasyon, at sa pamamagitan na to natulungan na nabawasan yung craving. So try nyo po kung may kilala kayong nagyoyosi. Turo nyo po yung 3 yan,
nangunguyain, kunin yung katas, pwede naman pati yung fiber o hibla kainin, pwede naman kung gusto, no? Pero yung katas lang no na malamig, nababawasan po yung craving. Okay. So pwede yan pang merienda. O kaya combination ng banana and apple. So pwedeng mamili ka na kung gusto mo saging o kung gusto mo mansanas. Dinner. Tama na yung garden salad. Kung gusto nyo maglagay ng balsamic oil o apple cider vinegar na mga 1 kutsara siguro, pampadagdag lang ng sarap, pwede po. Pag sinabing garden salad, lettuce ang number 1 na bida dyan, kamatis, pwede naman po yung onion, di ba? Sibuyas, wala yung breadcrumbs, no? Wag nang lagyan yan. Yun lang. Tapos pepino ulit, tapos carrots, ganyan. Imagine nyo po kung ayaw nyo yan, pwede naman pong ganito, steamed broccoli sa gabi. Pero wag pong marami, inuulit ko, 1 mangkok na maliit lang. Kumbaga kung anong kaya ng kamay ninyo isalo, yun lang. Wag ho 2 kamay, 1 kamay lang Okay? Pwede rin mixed vegetables na saute ng konti. Okay? Huwag nyo lalagyan ng mga toyo kung ano-ano. Ngayon, yung mga pinapakita ko po ay halimbawa. Ngayon, itong tanong. Sa loob ng 3 days, Doc, ano mangyayari sa akin na pag sinunod ko yan? Ipalit-palit ninyo kung gusto mo yung almusal mo yung salad garden, yung garden salad, tapos yung, basta i-rumble-rumble mo. Ikot nyo lang dyan o anumang gulay na gusto nyo. Sa loob ng 3 days, mapapansin nyo mas magaang, ang pagdumi nyo maayos, gangang katawan, pati tulog. May pasyente ako na tulog maganda. Tapos hindi bloated. Sa loob lang ng 3 days, yan mga yan. Hinalo-halo lang niya yung mga advice ko. Basta fruits and vegetable, hindi ko na po pina-juice, pero pwede pong i-juicer. Pwede po. Kung kaya nyo po yung cucumber, carrots, and orange, pinagsasama yan, no? Yung iba naman, nilalagay pa ng malunggay. Pwede po yun. Basta umikot lang tayo sa mga prutas at gulay. Kung diabetic, alam niyo yung mga prutas na medyo mataas ang glycemic index. Number 1, yung sinabi kong watermelon. Manggang hinog, naku, mataas din po yan. Okay? Saging na hinog, naku, mataas din po yan. So, kung kakain ng saging, medyo yung, ano ba yung term niya, yung medyo hilaw pa ng konti. Yung medyo matigas-tigas pa. Okay? So, sina-challenge ko kayo, itry nyo po yan sa loob lang ng 3 days. Pero unahin nyo yung pag-inom ng detox water bago kumain. Tingnan nyo. Pag-EBS din yan. Tapos, ang gaang ng pakiramdam. Minsan, may isa akong pasyente na in-advise nito, sa loob lang ng 3 days, nawalan daw siya ng 2 pounds. Yung pala, linabas lang niya lahat ng dumi, nagpawis siya, tubig, tapos di kumain ng marami. Linimit niya lang na magkalaman siya niya. Basta ito, kumbaga, rinasyonan ka ng pagkain hanggang dyan lang. Kasi ang tao takaw tingin. Pag marami, mas maraming kinakain. So, yan lang ang rasyon sa'yo. So, yun lang kainin mo. Okay? So, nagustuhan nyo ba yung ating 3-day cleansing diet, detoxification by Gary C. Okay? So, pag nagustuhan nyo, ay siyempre, huwag nyo kalimutan naman. Bigyan nyo naman ako ng I, Heart, GSK. Ito, I, Heart, GSK. Diba? Tapos, kayo ba'y subscribers na ng Gabay sa Kalusugan? Baka naman nakakalimutan nyo mag-subscribe at siyempre, pag nag-subscribe kayo, mag-share din kayo sa ibang tao. Di ba? Importante po yan. Bakit? Kasi, ano ba sabi nila? Pag nag-share ka, your love. Love, share. Share, love. Sabihin pa nag-share ka, babalik din sa'yo yung mga magandang sineshare mo sa ibang tao. Di ba? Sharing ganun Di ba? Sabi nga nila,